panahon ng tag-ulan, sumasabay na rin sa pagbabago ng teknolohiya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mas mabigyan ng tamang impormasyon ng publiko sa kalagayan ng at ng kalsada. Para sa detalye, balitaan mo kami, Christine Santos. Normal na para sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng mabigat na trapiko sa ating mga kakalsadahan na kadalasang pinatitindi pa ng malakas na pag-ulan at pagbaha. At ngayon ngang usong-uso na ang paggamit ng mga tablets at smartphones. Mas lalo pang pinaganda ng Pag-asa at MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan ng kanilang serbisyo sa publiko, lalo pa ngayong panahon ng tag-ulan. Gamit ang social media site na Twitter, maaari nang malaman ng mga bagong update sa kalagayan ng panahon, trapiko at kung may mga pagbaha sa mga kalsada sa Metro Manila. Para sa real-time updates ng MMDA, maaari silang i-follow sa @MMDA at DOST_Pag-asa naman para sa up-to-date weather information. Bukod pa riyan, naglabas din ng MMDA ng application para sa mga tablets at smartphones. Ang MMDA app na ito ay isang general traffic indicator at nagbibigay din ng impormasyon hinggil sa mga batas trapiko. May 3 view types ang app na ito. Ipinapakita sa system view ang bigat ng trapiko sa mga major roads sa Metro Manila gamit ang iba't ibang kulay. Halos kaparehas din ito ng map view, subalit mas detalyado ito at nagpapakita ng kalagayan ng northbound at southbound traffic. Bukod dyan, mayroon ding list view kung saan espesipikong pangalan ng kalye ang ipinapakita katabi ng indicator ng northbound at southbound lanes. Sa kabila naman ng mga bagyo at malakas na pag-ulan at iba pang kalagayan, maaaring mag-anunsyo ng canceled flights ang DOTC. Upang agarang ma-monitor ang mga ito at hindi na masayang ang inyong oras, maaaring i-follow ang ahensya sa @DOTC Philippines. Matapos sa mga sakunang ito, nagbabadya naman ng pagtaas sa presyo ang mga bilihin at produktong petrolyo. Para magkaroon ng update tungkol dito, maaaring tignan ang price watch na itinitweet ng Department of Energy sa @DOE_PH. Para sa Telebisyon ng Bayan, Christine Santos.